Amahan og Dios nga langit non, nagapasalamat kami sa oportunidad nga imong gihatag kanamo nga kami makapadayon sa pagbasa, pagpamalandong sa balaan imong pulong. Mo'y among pag-ampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa matag pulong nga among pagahisgutan kini magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron nga mag-improve kami, ma-develop ang among spirituality, maka-glorify sa imong balaang pangalan. Ubani kami sa pagpamalandong karon sa imong pulong in Jesus name. Amen. Nini nga buntag karon, magapasalamat kita sa Ginoo tungod kay gitagaan kita ni ining mga oportunidad nga makapadayon sa paghimo sa buluhaton, pagpamalandong siyang pulong. O karon nga buntag gipili nako nga hisgutan nato ang may tungod sa discipline, no? Importance of God's discipline. Of course, all of us aware kita, kabalo kita nga ang disiplina kaimportante gayud even sa usa ka tawo, sa kinabuhi sa tawo, gikan sa pagkabata hangtod nga mature siya, kailangan ang disiplina. But you know what? Dinhi sa Bible, ato makaplagan nga ang pagdisiplina sa Ginoo kanato dili lang sa diha sa atong panimalay nga bata pa kita, but hangtod jud moabot mouli kita sa iyahang panimalay. Ang Ginoo padayon sa pag-exercise, sa pagdisiplin kanato, sa pagpahinumdom kanato nga magkinabuhi kita nga tulid diha subay sa kabubuton sa atong Ginoo. So ang disiplina sa Ginoo importante kaayo para kanato. Now, niini nga buntag atong hisgutan mahitungod sa pagdisiplina. Chastening indicating the discipline or training to which one is subjected. No? Mao kana siya ang atong hinumdumon. It continue until we submit to the will of God and to let Him Lord of our total being. Until such time nga kana maka-learn kita nga mag-submit sa kabubuton sa Ginoo, sige siya pag-continue siya nagadisiplina, latos kanato from time to time kung kinakailangan. Of course, perfect ang Ginoo, kabalo siya kung unsay ang dapat himuon nga ni kanato. Ato makaplagan hingala even in the past, in the Old Testament, ang Dios nag-exercise siya og mga pagdisiplina sa naguna kanato. Example sa kay Jonah. During that time nga si Jonah wala nag-obey sa command sa Ginoo, naging rebellious siya for some reasons. Ato makita that Jonah was chastened by God for his disobedience. Mao kana siya ato makita, and all of us know that. Even ang gagmayng mga bata kabalo ni anak nga story. Di lang kana. Number 2, si David, he was also disciplined by God for his sin with Bathsheba. And again, familiar kay nato kana. Og ato makita nga ang Ginoo gyud nag-exert og disciplinary action ngadto sa kay David, to the point nga si David naka-realize sa iyang pagkasala diha sa atubangan sa Ginoo. And number 3, God chastened Israel for their unbelief also. So ato makita higala nga dili lang sa individual nga life naka-focus og interested ang Ginoo, nagahimo siya og disciplinary action from time to time, but also even to the nation Israel nga mao ang ginatawag og chosen nation of God, chosen people of God. Now, ang pangutana din is who God chastens. Kinsa man ang ginadisiplina sa Ginoo based sa ato nga passage nga atong tan-aw karon in Hebrews chapter 12 starting from verse 5 hangtod matapos ang ato nga topiko. Who God chasten? Kinsa man ang ginadisiplina sa Ginoo? Those He loves. Katong iyang gihigugma, iyang ginadisiplina. Pareho sa ginikanan, kung gihigugma nimo imong anak, kinahanglan disiplinahon jud na siya ang bata aron nga magtubo siya nga tarong, magtubo siya obedient, magtubo siya nga maayo nga citizen sa ato nga lugar, sa atong nasod. Kinsa ang ginadisiplina sa Ginoo, gina-train sa Ginoo? His dear children. So, as what I have said, pareho sa mga parents nga nagdisiplina gayod sa ilang mga anak tungod kay gihigugma nila ang ilang mga anak. But atong hinumdumon higala nga kailangan kini
sa atong kinabuhi. According sa verse 5 in Hebrews chapter 12, "And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him." In verse 6, "For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth." The word in here, "For whom the Lord loveth, he chasteneth." So, ang pagdisiplina sa Ginoo out of His love to us. Inomdo mo na ito igala, nga kung ang Ginoo nagadisiplina sa mga kaanakan niya, His children, nagadisiplina pud ang Ginoo sa mga unbelieving, sa mga tao nga wala magtuo, wala makaila kaniya. And we call them unbelievers. But God disciplined also sa mga unbelievers. Naapod siya pamaagi. And His chastisement are sometimes according to earthly laws. No? Kaya namatay balaod na kung magpakasala sila, silutan sila, dakmon sila, prisuhon, or so on and so forth. And finally, ang Ginoo na agad siya ginatawag ultimate punishment para kanila, which is called hell. Mao kana siya ang atong kuan. Dili na to unaon nga mga ang wala magtuog Dios, dili sila ginadisiplina sa Ginoo. No, you were wrong kung mag-think tag ingon ana, because God is particular and interested to all human being. Christians cannot sin and get away with it. Atong hinumduman higala nga kitang mga Kristohanon, pag makasayop kita, makasala kita sa Ginoo, dili ta pwede mo skapo ni ana. We cannot escape from God. We will face the consequence in everything nga atong ginahimo. Like the fathers who do not chasten are negligent. Kung naay mga ginikanan, mga parents nga wala nagdisiplina sa mga anak, pasagdan lang ilang anak, negligent na siya sa ilang duty. And because we as parents are responsible and commanded by God to do discipline sa atong panimalay. Number 2, why God chastens. Nganong ang Ginoo mo disiplina mangyod based on verse 7 and verse 8. Nganuman, it's because this is an evidence of God's love toward us. Ebidensya man gud na siya nga ang Dios nahigugma kanato. Ikaduha, an evidence of being a child of God. Ebidensya na nga anak ka sa Ginoo, kay disiplina man kaniya pag nakasala ka. Number 3, an evidence of being saved. Pagpamatuod na nga ikaw giangkon sa Dios nga ang anak o aduna kay kasiguruhan sa iya. Why? It's because sa dihang makasala ka, gina-punish ka sa Ginoo, ginadisiplina kaniya. And number 4, that is also a training for us for a fruitful service. Gusto niya nga maging mabinungahon kita, mag-alagad tang aduna gyoy effectivity sa atong pagkinabuhi since magpagamit man ta sa iyahag tinarong, no? Ingon pa sa verse 7, "If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the father chasteneth not?" No, kinsa may mga father ginikanan nga dili magdisiplina silang anak kung palangga nila, disiplinahon gyud, importante. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kung dili ka ginadisiplin sa Ginoo, dili ka anak sa Ginoo. Kung dili na to na ma-eksperyensyahan with God. Remember, chastening is a privilege reserved by God for His children, for us. Privilege na nato nga ginadisiplina ta, gina-train kita sa Ginoo. And number 3, results of God's chastening. Unsa may resulta, mahimong result, epekto kung magdisiplina ang Dios sa tao. Sometimes, ang mga reactions na to, di kita malipay usahay. We may not be like it. Di ta ganahan ana, kay di man taga kitsa may ganahang disiplina God. We may find it temporarily painful. Sakit yun na ay ka na mabunalan ta. Gani kita ginikanan pag mubunal ta sung anak, sakit pud kita una na sakitan. Mao na siya. Number 3, we should remember chastening is for our good.
Mao gina siya kailangan jud ang disiplina kay makaayo na kanato. No, ang reaction so sa ingon ana pero ang result nindot kaayo. Number 1, we become partakers of God's holiness. So magtarong kita, mahimo tang tarong in the sight of God. Number 2, we experience the fruit of righteousness. Kana ma-enjoy na to ang resulta sa pagkinabuhing matinumanon. And number 3, we enjoy the benefits when we learn from chastening. So mas nindot kayo ang kinabuhi, tarong kayo ang tao nga na disiplinag tarong sa mga ginikanan. Wala po na abuse, no? Tama nga disiplina. Number 4, it produces obedience in all aspect of Christian life. Kana bitang fully grown siya, nagmature siya in all aspect as much as possible. Since naka-undergo siya og tama nga discipline training gikan sa mga parents. Kita pod kung maging teachable kita in the sight of God, mahimo pod tang mabinungahon diha sa pagkinabuhi pagsunod sa iyaha. According sa Proverbs chapter 13 verse 24, it says, "He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes." Ang ginikanan nga gipugnan niya nga di siya mubunal siyang anak bisag nagpabadlong na wala siya nasuko siya siyang anak o gusto niya ang anak mapahamak. Pero ang katong ginikanan nga nagadisiplina sa ilang anak, nahigugma sa ilang anak, gidisiplina, gibunalan niya aron nga magtarong ang iyang anak o mo resultag maayo. Brothers and sisters, God's discipline is very necessary, important for us. Hinumduman nato that God's discipline is essential for all of us. We need to be disciplined. Gikan sa childhood nato, ginadisiplin kita. Until this time, we need to be disciplined by God from time to time. Magkinabuhi kita for His glory and for His honor and for our own welfare. Let us pray. Father God, salamat sa imong pulong. I-bless kadto sa among mga kasing-kasing. This we pray in Jesus' name. Amen.